Sa wakas, nakita niya si Sabrina, nakasandal sa isang poste. May nangyari sa kanya, at may malaking hiwa sa kanyang binti. Binuhat siya ni Howard at dinala sa isang mansion. Bago ang lahat, kino-congratulate ko kayo guys, sa patuloy na pagsubaybay at suporta sa ika-3,000 na subscribers. Bagamat nahihirapan sa nararanasan sa nagdaang buwan, ako ay lubos ang natutuwa sa inyong walang tigil na panunod, kahit na minsan na lang makagawa ng upload, kaya naman ipopost ko kayo sa aking palabas ko na ito. Basang-basa at nanginginig si Sabrina. Tinanong siya ni Howard kung maaari niyang tingnan ang sugat nito, pero tumanggi si Sabrina. Hindi ito ang tamang oras para magpakalakas, sabi ni Howard. Kung magkakaroon ka ng impeksyon, maaaring mamatay ka. Pero patuloy na tumanggi si Sabrina, sinasabing kaya niyang alagaan ang sarili. Kahit na sila na lang ang natitirang tao sa mundo at nasa isang emergency na sitwasyon, hindi pa rin magkasundo ang dalawa. Sinabi ni Howard na may plano siya. Dahil hindi nila alam kung gaano katagal ang bagyo at maaaring lubos na malunod ang kanilang dating silungan, iminungkahi niyang gawing bagong tirahan ang mansyon na iyon. Pumayag si Sabrina at nagtanong kung paano nila sisimulan. Sinabi ni Howard na dahil sa sugat ni Sabrina, wala itong magagawa upang makatulong, kaya't dapat itong manatili doon at maghintay. Si Howard, na minsang isang malaking giga-chad, ngayon ay nagmistulang isang batang tupa na nahuli sa bagyo, habang ang babae ay naghihintay lamang at ang panahon ay patuloy na lumalala hanggang sa punto na nagsimula bumagsak ang nyebe. Pagdating sa kanilang silungan, nakita niyang lubog na sa tubig ang lahat, pati ang kanilang generator ay sumuko na. Nagpasya siyang kunin ang makakayang pagkain hanggang sa isang pagbogso ng tubig at hangin ang nagpabagsak sa mga gulay na kanilang inani. Kinuha niya ang lahat ng makakaya at nagmamadaling umalis. Hindi maganda ang kanilang kalagayan. Ang pagkain na mayroon sila ay tatagal lamang ng 2 araw. Imposibleng mangisda sa ganitong kalagayan. Nasa walang pag-asang sitwasyon, napilitan siyang gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip. Dumating siya sa zoo at naroon si Dummy, ang tigre, na sugatan matapos makipaglaban. Ang plano ni Howard ay gamitin ang kakayahan ni Dummy sa pangangaso para makakuha ng pagkain, ngunit nang makita ang kalagayan ng hayop, sinubukan niyang dalhin ito sa kotse para gamutin ang sugat nito. Ngunit hindi man lamang gumalaw ang tigre. Sumigaw si Howard, sinisikap na hikayatin ang tigre na sumunod sa kanya, ngunit nag-umangil ang tigre, nagpapahiwatig na gagawin nito ang nais nito. Sinabi ni Howard sa sarili na laro lamang ito at hindi siya dapat masyadong maapektuhan. Kaya, tinalikuran niya ang tigre, at iniwan ito sa isang napakalungkot na eksena. Pagbalik sa bahay sa tuktok ng bundok, nakita niyang nakahandusay si Sabrina sa bangkita. Tinanong niya kung ano ang nangyari, at sinabi ni Sabrina na gusto niyang mangolekta ng tubig ulan upang pakuluan para sa kanilang ngunit nadapa siya at hindi makabangon. Ginawa ng ating bida ang magandang gawain ng pagbuhat kay Sabrina papasok ng mansion, ipinakita sa atin ang isang magandang eksena. Sa isang ultra-chad red pill na galit, sinampal niya ng malakas si Sabrina na napaungol ito. Sinasabing mula ngayon siya na ang gagawa ng mga desisyon. Pagkatapos, inihagis niya ito sa kama, at sinabi na kukuha siya ng first aid kit. Pagkatapos linisin ang sugat ng dalaga, tinanong siya nito kung ano ang plano niyang gawin. Sinabi ni Howard na minsan niyang nakita ang isang grupo ng mga osa at bukas ay susubukan niyang mangaso. Pinaalalahanan siya ni Sabrina na ang mga ligaw na osa ay laging naaalala ang amoy na nagpapahiwatig ng panganib sa kanila at nananatiling napaka-alerto. Sinabi niya na hindi ito mahalaga dahil may mga armas siya. Ipinakita niya ang isang baril na nahanap niya sa ilalim ng unan ni Sabrina nang pumunta siya upang kunin ang mga mahahalagang supply mula sa kanilang lumang silungan. Sinabi niyang iniwan niya ang mga bala dito at iniabot ang baril pabalik sa babae. Tinanong siya ni Sabrina, ano ang gagawin natin ngayon?
Sinabi ni Howard na ayaw niyang itago ang baril, at umaasa na ang kilos na ito ay makatulong upang mawala ang pagdududa. Sabrina sa kanya. Pagkatapos magpaalam, naghanda na siya para sa pangangaso kinabukasan. Sa ganitong kalagayan, dumating ang ika-121 na araw ng Apocalypse. Ulan ng nyebe sa labas kaya nagbalot si Howard ng mainit na kasuotan at naghanda para sa pangangaso. Iniisip niya sa sarili na hindi niya alam kung paano pumatay ng manok, lalo pa ang osa. Habang iniisip ang mga bagay na ito, isang grupo ng gutom na mga lobo ang nagmamasid sa kanya. Nagpatuloy siya sa pangangaso, ang malamig na hangin ay nagpapabago ng kanyang hininga sa usok at ang tanging naririnig ay ang hangin at ang kanyang mga yapak sa nyebe. Narinig niya ang isang tunog, kaya mabilis siyang pumihit at nagposisyon. Ngunit wala siyang nakita, nawalan siya ng bilang kung ilang beses na itong nangyari. Alam niyang malapit na ang mga osa ngunit tila alam ng mga ito ang bawat kilos niya. Marahil tama si Sabrina, marunong magtanda ng amoy ang mga osa. Pagod na siyang mag-aksaya ng lakas, kaya sinubukan niyang gamitin ang lambat para mangisda. Ngunit may isang malakas na bagyo at ang agos ng ilog ay napakalakas. Wala siyang pakialam at itinaas pa rin ang lambat, nagdasal na sana ay may mahuli. Agad niyang naramdaman ang hatak sa lambat at bago pa siya makapag-isip, nahila na siya ng agos ng ilog. Sobrang lamig ng tubig, at sa pag-ahon niya, naisip niyang umuwi na lamang at magpainit sa tabi ng apoy. Sa puntong iyon, nakita niya ang kanyang hinahanap, isang osa. Mabilis siyang nagtago upang hindi siya makita ng osa at hinanap ang baril. Mula sa kanyang bag, hinugot niya ang shotgun. Naghanda siyang mag-aim at mag-shot, huminga ng malalim, at sablay. Napakalakas ng recoil ng shotgun na tumama sa kanyang ilong at nagdugo. Sa gitna ng kanyang kalituhan, napansin niyang papalapit na ang mga lobo. Sa kabutihang palad, dala pa rin niya ang shotgun kaya't may tsansa siyang mabuhay. Ngunit, matalino ang mga lobo, napagtanto nilang sugatan si Howard kaya't tumakas na lamang sila. Hindi naintindihan ni Howard ang nangyari ngunit sa kanyang sitwasyon, dapat na siyang magpasalamat. Pagdating sa mansyon sa tuktok ng bundok, nakita niyang naghihintay si Sabrina, nakabalot ng kumot at nagpapainit sa tabi ng apoy. Sa wakas, may magandang nangyayari para sa kanya. Agad niyang hinubad ang kanyang damit, ngunit dahil siya'y galing sa ilog sa gitna ng nyebe, ang nais lang niya talaga ay magpainit sa tabi ng apoy. Si Sabrina ay nahihiya sa una, ngunit nakita niyang seryoso si Howard at unti-unting naging komportable sa sitwasyon. Sa pagsubaybay, maaaring mag-like at subscribe para updated ka sa bagong upload na video, at e-share sa mga kaibigan, pamilya o katrabaho o di kaya sa kapitbahay,